Mahigit 58,000 magsasaka ang nakatanggap ng cash assistance pero napag-alamang hindi kwalipikado. Good day po mga idol. Yan, ngayong umaga po is maghahayag lang po tayo ng disappointment natin sa Department of Agriculture, lalo po dito sa Region 12 mga idol. Dahil 3 times na po talaga ako nag-apply sa RS Base mga idol. So ikwento ko lang po kung ano to, yung totoong nangyari. First po talaga mga idol is nagpasa po ako ng mga requirements at saka application. Supposed to be sa Municipal Agriculture Isulan that time. Pero close sila that time dahil pumunta dito si Speaker Romualdez before. Last year pa yun, I think mga July pa, 2024, July, August, mga ganyan na date. So dahil sabi nila doon po sa may provincial capital, doon na po yung application, nag-open sa application for RS-based application. So nagpasa po ako doon lahat-lahat ng mga requirements. And nag-follow up po ako ng after 3 months, 4 months, 5 months sa Municipal Agriculture Office sa Isulan mga idol. And ang nangyari po sa balik-balik po doon mga idol, sabi nila baka nawala yung papel ko, magpasa na lang po ako ng bago. So nagpasa naman po ako ng another application at saka mga requirements sa Municipal Agriculture Office Isulan mga idol, Isulan Sultan Kudarat. And siyempre nakuha natin yung ating claim stub. Ito po yung patunay mga idol. And hawak ko pa yung claim stub ba tawag dito? Registry System for Basic Sector in Agriculture RSB Enrollment Clients Copy. So nakuha po natin ito I think mga May. This year, 2025 May or April, something mga ganyan, March, April, May. Hindi ko na matandaan kasi wala pong date dito. And sa follow-up ko rin po mga idol, wala pang nangyari or progress sa ating application. So, ganun po. Until last 2 weeks, nagtawag po sa akin yung Mau Isulan na mag-resubmit na naman po ulit ako ng panibagong copy or panibagong requirements at saka mag-fill up na naman po ng RS-based application form dahil nawala daw po. So, pumunta po ako ngayon sa Municipal Agriculture Office, Isulan, para tanungin ko ano yung nangyari. And ang sabi po sa akin is ganito. Ito yung first ko na application na binigay ng Mau Isulan. And then ito na yung pangalawang application na naman natin dahil nawala daw to sa Region 12. Yan, nawala daw yan. So, ilang months balik na naman tayo para gumawa ng panibagong application sa RSBSA yan oh. Dikit na. Sure na talaga yan, din na mawala ma'am no? Hindi na sir. Hindi ko lang sure kung nadula siya or na misplace lang nila. Na misplace. Basta sa Region 12 na misplace. Basta na forward. Na forward kasi dito po sa Mau Isulan may ano sila na pirma nila na receive ma'am. 'Di ba? Sa Region 12. Yan. So doon yun siya nawala sa Region 12. Ito na yung pangalawang application natin dahil yung una sa province nawala din yung sa province. So third time po tayong mag-apply ng RS-based isa ngayon. Yun, nakakatamad na itong mag-apply. Sa totoo. Yan, 3 times lang. Yan. And sabi po is, napasa na po nila ito sa Region 12. Region, ha? Sa region na doon na dapat kasinin ko. And na-accept naman po dahil may acknowledgement sila na na-receive na po ng Region 12 Regional Office. So, I don't know kung anong nangyari mga idol dyan sa Region 12, sa Regional Office, bakit nawala yung ating mga application. So, please comment down sa mga nag-a-apply na po at saka nahirapan din kagaya ko. So, before kasi, nag-cover po tayo paano magpa-register sa RS-based para isang maging certified farmer. Kumbaga, legal po tayo, hindi tayo kulurum na farmer. At saka, isa talaga yun sa mga requirements as a farmer, yung RS-based membership. So, nag-vlog po tayo kung paano. At saka, napakadali lang po talaga ng process mga idol. Pero, nung tayo na po ang nag-apply, ito na po yung problem na nangyari sa atin. So, parang tinamad na akong mag-apply ulit. Mag-submit ulit kasi pupunta ka pa kay kapitan. Magpaperma ka pa, hanapin ka pa. Bago ka makapaperma kay kapitan, pupunta ka pa sa Purok Chairman para sa Purok clearance, din barangay clearance, Sidula. Marami po mga certification. So dahil hassle, gusto kong hindi na ituloy dahil third time na eh.
Ang nangyari, gusto ko lang alamin kung bakit nawala. So pumunta ako doon, kaya nag-apply na lang po ako ng sarili kong another application form. So yan, ang mga dahilan dahil sa nabalita po na maraming ghost farmer. Ilan yon? 48,000 kung di ako magkakamali. Basta thousands na ghost farmer na nakaka-receive ng mga ayuda na hindi naman totoong farmer. Meron din umanong farmer beneficiaries na namatay na, inactive o hindi kabilang sa master list ng mga kwalipikado. Sa kabila niyan, nakatanggap sila ng 5,000 pisong ayuda. Ang iba nga, dobleng cash assistance ang natanggap. Habang ang mahigit 48 magsasaka naman, hindi nakatanggap ng cash assistance kahit kwalipikado dahil sa kakulangan sa koordinasyon at field validation. So ito yung reaction video ko dyan. And sa mga qualified farmer naman po, shout out sa mga qualified farmer na hindi naman po nakakatanggap dahil kulang nga sa validation. So isa tayo doon sa mga nabiktima ng kulang ng validation. So pumunta naman po dito sa atin ng area at saka nag-geotagging po sila ng area. I think okay naman yung nasa field, sa validation na yan, tawag na yan. Okay naman dito sa Municipal Agriculture Office Isulan dahil nakapasa tayo, although nawala, pero nasubmit naman po nila doon sa regional office. Ang sa provincial nga lang, Provincial Agriculture Office, yon ang questionable kung saan na po tayong unang application natin. At saka yung pangalawa sa regional office. And, ayun, wala. Apply ulit tayo. So, gusto ko lang mag-ano ng disappointment at saka i-document itong mga nangyayari sa pag-ano ko ng RS Base A. Baka soon, fourth time na naman tayong ulit mag-apply. Comment down na lang mga idol sa mga may kilala dyan na nahirapan din or actual din ninyong nahirapan kayo sa pag-apply ng RSP. So yun lamang po mga idol. Wala ganyan talaga. Coffee farming na lang din.